Hello guys, so kumusta kayo? So nung nakaraan ay finiture natin yung ating electrostatic mat at syempre yung Cameo 5 natin. So gumawa tayo ng sticker. Ngayon naman gagawa ulit tayo ng sticker pero ang gagawin natin is decals. Okay, so magkaiba guys yung sticker na printed at yung sticker na decals. Kasi lagi nila napagsasama yan. So ang printed guys sa sticker, unang-una mas mahirap siyang gawin kaya sa may decals. Kasi meron yung registration mark. Doon guys usually pumapalpak yung pagbabasa nun. Tapos kapag mali yung pagbabasa nga no, nagkakamali yung mga cut natin. Pero guys ang decal sobrang simple lang nitong gawin. Lalong-lalo na guys no, kapag gagamit ka ng Cameo 5 at syempre yung ating electrostatic na cutting mat. So sa mga hindi nakapanood again ng last vlog ko, diba guys kasi kapag gumagamit ka nitong ordinary na cutting mat, kapag naubusan to ng pandikit, tinatapo na lang to. So sayang yung pera natin dito. Ito guys medyo may presyo to, pero in the long run mas makakatipid ka dito kaysa dito kasi nga ito wala kang kailangan itapon dito. So sa vlog na to guys, may ipapakita ko sa inyo kung paano ba gumawa ng decals using Cameo 5 at syempre electrostatic na cutting mat. Una natin gagawin, syempre mag-open muna tayo ng Silhouette Studio. So pagka-open natin ng Silhouette Studio, may makikita kayo dito mga registration marks. So decals po ang gagawin natin, so hindi natin siya kailangan. So ang gawin nyo lang, click nyo lang yung view, click nyo lang yung registration marks, tapos dito sa may gilid, i-click nyo lang tong off. Yan, so makikita nyo guys na wala na yung registration marks natin. Tapos i-set up muna natin, o click lang natin tong send. Tapos dito, i-choose ko lang yung Cameo 5. Tapos gagamit tayo ng electrostatic na cutting mat para hindi na tayo paulit-ulit na bumibili ng cutting mat. No? So i-click lang natin tong panels, then page setup. Tapos dito guys, sa may machine, lagay natin automatic is Cameo 5 na lang. Feed type is manual. Cutting mat natin, ang isa-select natin is yung electrostatic na cutting mat na 12 inches. As media size natin guys, syempre A4 size lang rin. So kung na-setup na natin na ganyan yan, gagawin natin ay lalagyan natin siya ng text dito no, kasi decals nga lang gagawin natin na label. So i-click lang natin tong letter A. Tapos lagay natin dito sugar, tapos coffee, tapos oil. So yung tatlo na yan muna ang ilalagay natin. Tapos, so pili lang tayo ng font na medyo makapal-kapal para hindi siya mahirap i-cut. So ito na lang Berlin Sun. Tapos lakihan natin to. Gawin natin siyang mga 144. Yan, so ganyan siya kalaki. Tapos dito naman sa may baba, lagyan rin natin siya ng iba-iba pa ring mga pangalan. Kasi meron tatlong klase ng gatas dito sa amin. So milk ni Baby Bear, milk ni Mama Bear, at syempre milk ni Tita. Tapos ito, gawin rin natin ay palitan natin siya ng font, gawin natin Arial Black yan. So magkaiba siya ng font. Tapos ito guys, medyo liitan natin. So okay na yan guys. So ang gagawin natin ngayon is pupunta na tayo dun sa ating Cameo 5. So guys, syempre gagamit ulit tayo ng Cameo 5 natin. No? Again guys, yung sa mga saksakan sa may Cameo 5, yung USB at syempre yung ating power cable, no, pareho lang rin sa may Cameo 4. Tapos yung blade na ginagamit guys, pareho rin guys sa may Cameo 4. So guys, again, ito yung pinaka main feature talaga ng Cameo 5, no, yung electrostatic na cutting mat. So ipa-plug in lang natin siya dito. Yan kasi may nag-avail nito. Tinatanong kung rechargeable raw ba siya or meron siyang sariling power supply. So ang power niya guys, no, pag kinabit mo siya dito sa may Cameo 5, pwede na tong i-on. So dito guys, merong on button dito. Pindutin lang natin yan. So nag-on na siya. Tapos again guys, meron tong takip dito. Huwag nyo siyang aalisin. Okay, kasi pag inalis nyo to, mahihiwa yung cutting mat nyo sa may loob. Okay, kasi nagkamali ako dyan nung una kong video. Kaya hindi ko na siya inaalis ngayon, okay? So guys, para maiba, no, gagamit tayo nito, itong kakaibang decals na ito na parang holographic. So makikita nyo dito na kapag nilagay natin siya dito sa may electrostatic na cutting mat, nakita nyo naka-curve siya. Pero pag nilagay nyo siya dito, inihigop na siya ng electrostatic na cutting mat. So syempre ang next natin na gagawin, no, itutulak natin siya at ipapakain natin siya doon sa may Cameo 5. Tapos syempre doon sa may Cameo 5 natin, no, ipipress na natin yung send. Yan, so makikita nyo guys at maririnig nyo siya na mas mabilis siya sa Cameo 4 at mas tahimik siya guys ng di hamak sa may Cameo 4, no? Kasi yung Cameo 4 talaga guys, maingay talaga siya. Ito hindi siya maingay. Sa totoo lang guys, no, mas mabilis talaga gumawa ng decals kaysa sa mga printed na sticker, no? Kasi ang decals guys, di kailangan ng registration marks. So guys, ito na yung nakat natin. So ang next natin na kailangan, syempre yung mga didikitan natin, nandito na rin. At ito guys, kailangan natin pag gumagawa tayo ng decals, ito kailangan natin itong transfer tape. So wala kaming binibenta nito, pero kung gusto nyong malaman kung saan ba ito nabibili, no, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to. Tapos syempre guys, kailangan rin natin itong weeding tool para mas mapabilis yung trabaho natin. So syempre, gagawin natin, magkakat ka lang ng kasing sukat nung iyong decals. So kapag nakapag-cut ka na guys, no, syempre, ididikit lang natin to dito. Tapos, kunin natin tong weeding tool natin.
Yan, so ito yung mga kasama sa loob ng weeding tool. Siyempre merong gunting, merong pantusok, tapos ito yung tsane, ito yung squeegee, then ito yung spatula, at siyempre ito yung pinaka-hook. Yan, so kunin lang natin tong squeegee natin, tapos saka natin to hahagurin ng ganyan. Yan, para dumikit doon guys sa may transfer tape, yung ating pinaka-decals. Kasi kailangan natin guys ng transfer tape, no, kasi hindi natin to pwedeng kunin isa-isa, kasi pag kinuha nyo to isa-isa at sasaka nyo siya ididikit dito, hindi na magpapantay-pantayan. So next natin na gagawin, syempre gugupitin natin isa-isa to, yung sugar, tapos syempre yung coffee, syempre yung oil. Yan, so maliit lang naman yung oil. Syempre yung milk ni Baby Bear, ito yung milk ni Mama Bear, at syempre yung milk ni Tita. So ito guys yung sugar, no? So ang gagawin natin, syempre pupunasan nyo muna bago nyo siya dikitan. Okay, para walang mga langis. Yan, tapos ito yung pinaka-sugar natin. So ang gawin natin, no, hagurin pa natin lalo. Yan, para lalo dumikit dun sa may transfer tape. So gamit tayo guys itong weeding tool, yung pinaka-hook. Mahirap kasi guys pag di ka gagamit nito, dumidikit to masyado sa may daliri eh. Yan, so yan guys ang pinakagamit talaga nitong weeding tool. Salisin natin to sa letter A, yung sobra niya. So ito na guys yung sugar natin. So ididikit natin sa, syempre dito sa may sugar. So gawin natin guys, dikit natin siya ng ganyan patayo. Okay, tapos punasan lang natin ng basahan. Pwede rin itong squeegee para mas lalo siyang dumikit. Tapos syempre tanggalin natin to unti-unti. Yun. So ito na guys yung finished product natin ng sugar. Yan, so subukan rin natin guys idikit sa iba pa. So guys, ako ang technique ko ng pagtatanggal ng decals. So binabaliktad ko siya. Tapos ito guys yung kinukuha ko yung likod. Alam ko merong mas magagaling sa inyong gumawa ng decals, no? So kung meron kayong comments or suggestion, mas maganda i-comment down nyo lang dyan sa may comment section ng ating video, para mas marami pong matuto. Yan, so tinutusok ko lang siya na ganyan. Mahirap kasi yung ginamit natin na vinyl o decals ay curve, kaya medyo curve talaga siya. Pero pag flat to, mas madali ito eh. Tapos saka natin siya ikakabit dito. Okay, pwede nyo punasan na lang ng daliri nyo, or pwede nyo rin punasan ng basahan. Tapos syempre alisin natin yung transfer tape. Yan. So guys, ito na yung finished product natin. Yan, so dinisplay ko na siya. So ito yung sugar, ito yung coffee, ito yung milk ni Mama Bear, ito naman yung milk ni Baby Bear, at syempre yung milk ng tita ko. And syempre guys, nandito yung oil. So guys, yung ginamit ko ng sticker dito, wala kaming available dito sa may shop. Pero maglalagay ako ng Shopee link sa may description section ng video na to kung saan nyo nabibili. At make sure lang guys na yung link na yun nakikiklik nyo, no, para siguradong ito talaga yung mabibili nyo. So again guys, no, ang decals ay mas madali siyang gawin kaysa sa may printed na sticker. Tapos about sa may pricing naman ito, ang pricing nito guys is 3 pesos per square inch. So para hindi kayo maguluhan guys, no, ito yung cutting mat natin. So bawat isa dito guys is square inch. So halimbawa ganito kalaking sticker, 3 by 3. So 9 square inch yun guys, no. So kapag 9 square inch guys, i-times nyo sa 3 pesos ang per square inch. So lalabas yun guys na ang isa nun is 27 pesos. So halimbawa guys, pinagawa sa inyo is kasing laki siya ng A4 size. So ang A4 size kasi guys is 8.5 by 11, no? So ganito siya kalaki. So 8 times 11 guys, ang lalabas nun is 88. So 88 square inch times 3 pesos ang lalabas yun guys. Ang total is 264 pesos ang kinita mo. Kasi guys, again, sa may printing o sa may sticker shop, hindi tayo guys nagpe-presyo ng parang tindahan. So halimbawa guys, magtitinda ka ng mantika, di ba? So binili mo siya sa may Pure Gold ng 10 piso, tapos ibebenta mo siya ng 11 pesos. So ang tubo mo dun guys is piso. Sa printing guys, hindi gano'n, no? Sa printing kasi ay times 5, times 10, times 50. So depende sa'yo guys, no, kung gaano mo kalaki ang gusto mong ipatong sa may printing. So, very basic na example na lang, no? Ang isang bond paper, ang print niyan guys is 5 piso ang isa. Pero ang puhunan guys ng bond paper is mga 20 centavos lang. Tapos naging 5 piso. So, ibig sabihin guys, yung 20 centavos mo naging times 25. So, ganun kalaki guys ang kinikita sa may printing. So, again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So, hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section.
So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa may channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sa sagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa may channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop, ayos na sulit pa.